Marami ako mga puno-puno dito guys, mga tanim-tanim. Hello, welcome to my garden. I may say this is my daily vlogs. Today we are in the garden, so I'll show you my flowers kasi nagtubo na sila ayan sa paligid. But dahil kakausbong lang nila, so wala pa masyadong mga dahon yung mga mga tanim natin. Like this one, this is berry talaga. So parang red currant berries. Dalawa yan sila, yung isa dyan. Pero hindi siya pa nagdahon na masyado. Pero ito yung dahon isa. And then, gusto ko pakita sa inyo guys. Ito, ang liit pala ngayon, di ba? Pero umaabot to siya ng mga 6 feet tall. Tapos mamulaklak siya ng mga ang taas ng bulaklak niya yellow. So, yan. Hintayin natin yan kung mga taon din bago siya mamulaklak. Pero ito guys, ito yung sinasabi nilang dandelion. So, ito yung laging nakikita sa mga ibang mga vlog. Kasi lahat ito ay nakakain. Ang dahon, ang roots ay pwede mong gawing tea. Ang dahon pwede mong gawing salad. At saka itong branch ng flowers pwede mong gawing salad para siyang kangkong. And then the flowers, pwede mo siyang gawing tea. So ito yung dandelion. Pero dito sa Denmark ay hindi yan kinakain nila. Talagang yan, salot dito kasi sobrang dami ay tinatanggal nila kasi pinapatay niya yung lahat ng mga grass ninyo na tinanom ninyo. Ayan. So dito tayo sa mga tulips ko. Ayan. Ito yung tulips. We have white na parang may pink. So, yan. And then, yan yung iba-iba yung sizes nila and shape nila. Kasi, naman siya. Maganda. Pero, ito, ang dami-dami na nga nila. Ito yung blue kanina. Ito ay tutubo pa lang siya. Pero yung iba ay talagang nag-usbong na kasimulan doon. So, ito isang klase na tulips na hindi siya ganun karami yung petals. As you can see, there's only one line of petals. Pero di ko alam kung anong tawag sa kanila. Basta mahilig lang tayong mananim. Kasi mahilig tayo sa bulaklak. So, marami siyang mga ito bulaklak din to. But, wala pa. Pang summer yan siya. So, we have the yellow. Ayan. So, may bee siya sa loob yata. Insect. Ayan. So, yan ay isang petals. Yan one of the example na yung bulaklak niya is isang line lang ng petals. Pero ito yellow din. Pero, iba yung petals niya. Marami siyang petals. Lines ng petals. Ayan. So, usapang bulaklak tayo guys. So, dahil nga ay summer na, so, marami siya. Ito, ang lambot nito, ang flowers nito ay super ganda. Ito yung natuyo na last year. Ito yun naman yung red natin na tulips. Ayan. So, kapaganda-ganda. So, iba-iba kasi dahil ito naman for summer to siya. Ngayon lang nag-usbong. And then ito yung pinaka-favorite ko. Ito yung sign ng flowers. Kasi lahat tayo ng mga person is pag mahilig ka sa bulaklak, may mga meaning yung mga year natin, mga pangalan natin, ganyan. So, ganun katindi yung ating pagkagusto sa mga flowers. Pero ito ay, papakita ko sa inyo sa summer ito, mamulaklak yan, super ganda. Oo, nakalimutan ko lang yung pangalan, kasi mahaba. Oh, ayan, ito din. So, ito naman ay isang klaseng din, para siyang may onion din siya. Parang tulips din na may ayan.
So, ito yung everyday, million natin, tinatawag, ay ano na din. So, para yan sa summer. Yan sila. So, now, as in, boring pa. And then, my rose. Yan. So, ngayon, dyan lang muna. And let's move to my apple tree. Ayan. So, kailangan today, mainit, maglilinis ako ng garden. Yan, makita mo yung mga grass dyan. Ayan, yung apple is my flower. No, not flower. Dahon na siya. Ayan. So, I have two. That's one. There's two here. Actually, they have been here 7 years. Pero ang liliit pa rin nila. Midget yata to. Tapos, again, the dandelion here. Bulaklak. Yan. I never tried dandelion tea. Pero, makabili ka niyan sa store. Ito naman, paggagawa ka ng béarnaise sauce. Ito yung estragon. Dati, dito lang to, dalang puno lang, dalang ganito. After 3 years, ganito na siya. Kadami. So, wala na akong mataniman na sa potato. Main kasi nito, yung plastic to, na alam mo yung tinatapon na. Yes, a good idea na imbes na itatapon nyo, kasi plastic naman, hindi talaga siya nasisira. Ilibing nyo na lang siya sa lupa, tapos taniman nyo ng mga uhot-uhot sa humay. Tapos, ayan, pwede nyo siyang mataniman ng healthy na mga tanim. So, meron pa kayo mga ganyan. So, kung gusto mong gawa ng béarnaise sauce, yan, pwede kang kumuha dyan. And then, yung raspberry. So, meron pa ako ditong tinatawag na ramsloy. So, amoy at saka taste siya ng garlic. So, pwede mo siyang gawin pesto para sa pasta. So, kahit saan yan, mabili mo or punta ka sa forest. They are everywhere. At saka, ito yung chives. Masarap to sa itlog. Ayan, pag magprito ka ng itlog, yan ang gagamitin mo. So, yung chives. And then, ito yung oregano natin na kahit saan siya tumutubo. Kasi pag nagbulaklak siya. And then, ito yung parsley. So, pasensya na guys. Ako'y today pa lang magsa-start maglinis ng garden. So, next, ito yung malaki na yung oregano natin. So, masarap to ilagay sa pasta. Gawa ka ng tea. Ayan. Ayan. So, papakita ko sa inyo pag malinis na to ulit guys. And thanks for watching. So, it's time for my cake na. So, dahil before tayo magbaka-baka dito ng trabaho ay magkape muna ako ha. Ayan. Let's go have coffee. Dahil sa init, ayan, magtatago tayo. Kasi madagdagan natin yung tanging pamana ni Lola sa atin. Ay super init. Galing tayo sa garden. So, magkape na muna tayo. Ako'y kaping-kape na. Pero malamig po talaga. So, ayan. Magkape muna tayo habang tayo ay maghintay mag ng garden. Ayun yung mga flowers. So, tingnan mo, ang ganda lang. Ayan. So, nagawa na po talaga yung kape ko. Iinumin na lang. Ayun na magkape tayo guys. Ito lang po yung buhay natin dito sa abroad. Dito ko siya binili. Yung masarap yung mga cake nila. Inalog-alog na to ni Alex. So, tingnan natin ano yung itsura ng inalog-alog na na cake. Strawberry cake siya with marzipan. Ooh. Ayan. Nasira na. Taran. May natirang strawberry. Ay, nahulog siya. Alam mo. Ayan, ang kape.
ay di naman lumamig kasi mainit sa labas. Kape natin. And then ito yung binili kong kanina na strawberry. Totoong strawberry po yan, guys. And then may marzipan and chocolate under. Yan. Tapos meron pa akong binili. Diba? Dahil diet tayo. Minsan lang naman ako kumakain talaga ng matamis. Pero for today, ito na natin. Ito na. Yan. Kasi sobra naman talaga ang sarap ng pastries dito sa Denmark. No? Talagang hindi po sila pwedeng hindian. So, ako lang po talaga kakain. Bumili kami para dalawa kay Alex. Pero si Alex po ay hindi mahilig sa sweets. So, ako lang ang kakain. Ayan. So, kain tayo. Kay sa aking palalab na Gion. Gion, kaon ta Gion. Si Gion mahilig po talaga sa food. Kaya, here you go Gion. Yan. Mga pamangkin ko talaga is mahilig kumain. So, pero, today, titikman lang natin yan and then, tingnan natin nga kung masarap. Ito yung strawberry with sugar glaze and cream. No? Gion, nga. Open your mouth. Ang sarap. It's called Farumhuset. Farumhus. Not Farumhuset. Farumhus. Dahil kakain tayo. So you want to... Oh, sarap. Kain tayo. Sarap. Tikman natin yung cardamom. Kain tayo. Ito talaga masarap pag mag-kape ka. Sobrang init. Higop ka ng mainit na kape. Tapos taas yung paa. Tapos hangad sa langit. Diba? Sarap. Kain tayo guys. Tapos yung sa ilalim nito guys, parang crunchy siya, tapos may marzipan. Yung marzipan yun yung ano ba yan? Almonds. Tama? Ang sarap. Yan. Kape tayo. Kape na din kayo.